Agad na nagpatawag ang United Nations o UN Emergency Meeting at nanawagan sa magkabilang Israel at Iran na panig na wakasan ang mga pag-atake. Bago ang missile attack sa pagitan ng Iran at Israel, una nang inanunsyo ni US President Donald Trump ang pagkamatay ng Supreme Leader ng Iran, si Gab Villegas sa detalye. Patuloy na binabantayan ng pamahalaan ang kapakanan ng mga Pilipino kasunod ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East. Ayon sa ulat ng ating Embahada at Labor Attaché, nananatili ngayon ang mga Pilipino sa mga bomb shelter at lumalayo na rin ang ating mga kababayan mula sa mga base militar ng Amerika. Nitong Sabado nang naglunsad ng mga pag-atake ang Estados Unidos at Israel laban sa Iran kung saan target nito ang mga matataas na opisyal ng nasabing bansa. Nagkaroon rin ng mga pag-atake ang Iran sa mga base militar ng Estados Unidos sa United Arab Emirates, Kuwait, Bahrain at Qatar. Dito ay napatay ng US ang Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei na inanunsyo ng Iranian state media. Dahil dito, nagsagawa ng emergency meeting ang United Nations Security Council kung saan nanawagan si UN Secretary General Antonio Guterres na wakasan na ang mga pag-atake sa pagitan ng magkabilang partido para hindi na tumindi ang tensyon sa Middle East. Isinagawa ng US at Israel ang Operation Fury at Operation Roaring Lion upang pigilan ang nuclear at missile capabilities ng Iran. Gayon din na wakasan ang ilang dekadang pamumuno ng clerical regime sa nasabing bansa. Sa pinakahuling datos ng Department of Foreign Affairs, aabot sa 2.4 milyon na mga Pilipino ang kasalukuyang nagtatrabaho at naninirahan sa Middle East. Gab Humilde Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.